Mga kababayan, lalo na sa ating mga senior citizens, handa na ba kayo sa malaking pagbabago sa lisensya sa pagmamaneho simula Mayohan 2026? May mga bagong patakaran na maaaring makaapekto sa inyong pagmamaneho, kaligtasan at karapatan sa kalsada at ang iba dito hindi pa alam ng karamihan. Kaya siguraduhing panoorin ito hanggang dulo dahil baka isa ka sa direktang maapektuhan. At kung ikaw ay Pilipino o may mahal sa buhay na senior, isubscribe mo na ang channel na ito dahil dito, para talaga ito sa ating mga Pinoy, nagbibigay ng malinaw at updated na impormasyon na makakatulong sa ating araw-araw na buhay. Kumusta sa inyong lahat? May napakahalagang balita akong ibabahagi sa inyo ngayong araw, lalo na sa ating mga mahal sa buhay na senior citizens at sa mga pamilyang may matatandang miyembro na nagmamaneho pa rin hanggang ngayon. Mayroon pong malaking pagbabago na paparating sa ating bansa pagdating sa mga panuntunan ng pagmamaneho at ang mga bagong patakaran na ito ay magsisimula ng ipatupad sa ika-1 ng Mayo 2026. Kaya naman mahalaga na marinig ninyo ito ngayon para magkaroon kayo ng sapat na panahon upang maghanda at maunawaan kung ano ang mga hakbang na kailangan ninyong gawin. Una sa lahat, nais kong linawin na ang mga pagbabagong ito ay hindi ginawa upang diskriminahin ang ating mga nakatatanda. Sa halip, ang layunin ng mga bagong panuntunan na ito ay upang masiguro ang kaligtasan ng lahat ng nasa kalsada kasama na ang mga senior citizens mismo. Alam naman nating lahat na habang tumatanda tayo, natural na may mga pagbabago sa ating pisikal na kalagayan. Ang ating paningin ay maaaring hindi na kasing linaw ng dati, ang ating reaksyon ay maaaring kumagal ng kaunti at ang ating pangkalahatang kalusugan ay nangangailangan ng mas malapit na pagsubaybay. Kaya naman ang gobyerno sa pakikipagtulungan ng Land Transportation Office o LTO ay bumuo ng mga bagong alituntunin na nakatuon sa pagprotekta sa ating mga senior drivers at sa lahat ng gumagamit ng kalsada. Ngayon, pag-usapan natin ng detalyado kung ano nga ba ang mga pagbabagong ito. Ang una at marahil ang pinakamahalagang pagbabago ay ang mandatory medical examination para sa lahat ng senior citizens na nais magpatuloy sa pagmamaneho. Kung dati ay pwede pang mag-renew ng lisensya ang isang senior citizen nang hindi dumadaan sa masusing medical check-up, ngayong Mayo 1, 2026, magiging compulsory na ito. Ang medical examination na ito ay hindi simpleng tingnan lang kung may sakit ka o wala. Ito ay comprehensive na eksaminasyon na sumasaklaw sa iba't ibang aspeto ng iyong kalusugan na direktang nakakaapekto sa iyong kakayahang magmaneho ng ligtas. Ang medical examination ay magsasama ng vision test na mas detalyado kaysa dati. Hindi lang simpleng pagbasa ng mga letra sa malayo, kundi pati na rin ang iyong peripheral vision o ang iyong kakayahang makita ang mga bagay sa gilid habang nakatingin ka sa harap. Mahalaga ito dahil kapag nagmamaneho tayo, hindi lang naman tayo tumitingin sa harapan, kailangan din nating bantayan ang mga sasakyan sa tabi natin, ang mga pedestrian na biglang tumatawid at ang iba pang mga panganib na maaaring dumating mula sa iba't ibang direksyon. Meron ding pagsusuri sa iyong color vision dahil kailangan mong makilala ang mga kulay ng traffic lights at ng mga road signs upang sumunod ka ng tama sa mga batas trapiko. Bukod sa vision test, may hearing examination din na isasagawa. Maraming tao ang hindi nakakaalam kung gaano kahalaga ang pandinig sa ligtas na pagmamaneho. Kailangan nating marinig ang mga busina ng ibang sasakyan, ang mga siren ng ambulansya o ng pulis, at ang iba pang tunog na nagbibigay babala sa atin ng mga potensyal na panganib. May mga pagkakataon na ang ating pandinig ay unti-unting humihina habang tumatanda tayo at minsan ay hindi pa natin napapansin. Kaya ang hearing test na ito ay makakatulong upang matukoy kung kailangan ba natin ng hearing aid o kung kailangan ba natin ng karagdagang ingat habang nagmamaneho. Ang cardiovascular assessment ay isa ring mahalagang bahagi ng medical examination. Titingnan ng doktor ang iyong puso at ang iyong blood pressure upang masiguro na wala kang kondisyon na maaaring magdulot ng biglang pagkahilo, pagkawala ng malay o iba pang emergency habang ikaw ay nasa likod ng manibela. Isipin ninyo kung gaano kadelikado kung biglang nahilo ang isang driver habang nagmamaneho sa mataong kalsada o sa mabilis na highway. Ang ganitong uri ng assessment ay naglalayong protektahan hindi lang ang driver kundi pati na rin ang lahat ng nasa paligid niya. Meron ding cognitive assessment na isasagawa.
Ito ay mga test na tumitingin sa iyong mental sharpness, ang iyong kakayahang gumawa ng mabilis na desisyon, ang iyong memory at ang iyong kakayahang proseso ang mga impormasyon ng mabilis. Kapag nagmamaneho tayo, kailangan nating gumawa ng daan-daang desisyon sa loob lamang ng ilang segundo. Kailangan nating tandaan ang mga ruta, basahin at sundin ang mga road signs, mag-react sa mga biglang pagbabago sa kalye at manatiling alerto sa lahat ng nangyayari sa paligid natin. Ang cognitive assessment na ito ay tumutulong na masiguro na ang isang driver ay may sapat na mental capacity upang gawin ang lahat ng ito ng ligtas. Ngayon, huwag naman kayong mag-alala dahil ang mga medical examination na ito ay gagawin ng mga licensed at accredited medical professionals. Ang LTO ay magtatalaga ng mga specific na clinics at hospitals kung saan kayo maaaring pumunta para sa inyong medical check-up. Ang mga ito ay may standard procedures na dapat sundin upang masiguro ang consistency at fairness ng mga assessment. Hindi ito random lang na check-up, kundi may mga scientifically proven na methods na ginagamit upang tukuyin kung ligtas pa bang magmaneho ang isang individual. Ang isa pang mahalagang pagbabago ay ang frequency ng renewal ng lisensya. Kung dati ay pwedeng mag-renew ang isang senior citizen ng kanilang driver's license every 5 years, tulad ng ibang edad na grupo sa ilalim ng bagong panuntunan, ang mga senior citizens ay kailangan ng mag-renew ng kanilang lisensya every 2 years pagkatapos nilang mag-65 years old. Oo, marinig ko na ang inyong mga reklamo na ito ay mas madalas at mas abala, pero pag-isipan natin ito ng mabuti. Sa loob ng 2 taon, maraming maaaring magbago sa ating kalusugan, lalo na sa ating golden years. Ang mas frequent na renewal ay nangangahulugan din ng mas regular na medical check-up, na sa totoo lang ay beneficial din sa ating mga senior citizens dahil ito ay nagbibigay ng regular monitoring ng kanilang kalusugan. Para sa mga senior citizens na may existing medical conditions tulad ng diabetes, hypertension, heart disease o iba pang chronic illnesses, meron pang karagdagang requirements. Kailangan nilang magpakita ng medical clearance mula sa kanilang attending physician na nagsasaad na ang kanilang kondisyon ay under control at hindi ito nakakaapekto sa kanilang kakayahang magmaneho ng ligtas. Kailangan ding ipakita na regular silang umiinom ng kanilang mga gamot at sumusunod sa kanilang treatment plan. Ito ay makatwiran dahil alam naman nating lahat na ang mga taong may hindi kontroladong medical conditions ay mas prone sa mga biglang health emergencies na maaaring maging sanhi ng aksidente sa kalsada. Ang practical driving test ay isa ring component na maaaring requirehin para sa ilang senior citizens. Hindi lahat ay kailangan ng kumuha ng bagong driving test, pero kung ang medical examination ay nagtukoy ng ilang concerns tungkol sa iyong kakayahang magmaneho, maaaring hilingin sa iyo na magpakita ng aktwal na driving skills. Ang driving test na ito ay hindi na katulad ng unang driving test na kinuha mo noon. Ito ay mas focused sa iyong current abilities at sa iyong kakayahang mag-navigate sa mga modern roads na mas complicated na ngayon kaysa noon dahil sa mas maraming sasakyan, mas mabilis na traffic flow, at mas complicated na road systems. Meron ding bagong provision para sa conditional licenses. Ibig sabihin kung ang medical examination ay nagtukoy na ligtas ka pang magmaneho pero may ilang limitations, maaari kang bigyan ng lisensya na may certain conditions. Halimbawa, maaaring payagan kang magmaneho pero limited lang sa daytime driving dahil ang iyong night vision ay hindi na gaanong maganda. O kaya ay payagan kang magmaneho pero sa loob lang ng certain radius mula sa iyong bahay dahil hindi ka na komportable sa long distance driving o sa pagmamaneho sa unfamiliar places. May mga provisions din para sa automatic transmission vehicles only kung nahihirapan ka ng mag-drive ng manual transmission. Ang mga conditional licenses na ito ay nagbibigay pa rin ng mobility at independence sa ating mga senior citizens habang nire-reduce ang risks. Ang training programs ay isa ring exciting na bahagi ng mga bagong panuntunan. Ang LTO ay mag-aalok ng specialized refresher courses para sa senior drivers. Ang mga training programs na ito ay libre at voluntary pero highly encouraged para sa lahat ng senior citizens na nagmamaneho. Ano ang matututunan ninyo sa mga training na ito? Una, matututuhan ninyo ang mga latest traffic rules and regulations dahil marami sa mga ito ay nagbago na simula noong una kayong natutong magmaneho. Matututuhan din ninyo ang defensive driving techniques na specifically designed para sa senior drivers, kung paano mag-adjust sa mga physical changes na dulot ng pagtanda, at kung paano gamitin ang mga modern vehicle features na maaaring makatulong sa mas ligtas na pagmamaneho.
Ang mga training programs na ito ay magtuturo din ng strategies para sa mga senior drivers upang manatiling safe sa kalsada. Halimbawa, turuan kayo kung paano magplan ng inyong trips upang maiwasan ang rush hour traffic kung kailan mas stressful at delikado ang pagmamaneho. Turuan din kayo kung paano makilala ang mga signs na kailangan na ninyong limitahan ang inyong driving o humingi ng alternatibong transportation. Meron ding modules tungkol sa vehicle maintenance dahil ang isang well-maintained vehicle ay mas safe kaysa sa mga sasakyang hindi regular na niche check. Para sa mga pamilya ng senior drivers, may mga special provisions din. Ang LTO ay naglunsad ng family notification system kung saan ang immediate family members ay maaaring makakuha ng updates tungkol sa status ng driver's license ng kanilang senior family member. Ito ay hindi upang maglihim sa senior citizen, kundi upang masiguro na ang pamilya ay involved sa proseso at maaaring magbigay ng support kung kinakailangan. Halimbawa, kung ang medical examination ay nagtukoy ng ilang concerns, ang pamilya ay maaaring makatulong sa pag-encourage sa senior citizen na sumunod sa mga recommendations ng doktor o kumuha ng karagdagang training. Ang implementation timeline ay carefully planned upang masiguro ang smooth transition. Simula ngayong 2024, nagsimula na ang information campaign ng LTO upang paunlarin ang awareness tungkol sa mga pagbabagong ito. Sa buong 2025, magkakaroon ng series ng consultations, public forums at information drives sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang mga accredited medical facilities ay i-designate na at tinitrain na ang mga medical professionals na magsasagawa ng assessments. Ang mga refresher courses at training programs ay i-develop din at itetest. Sa ganitong paraan, pagdating ng Mayo 1, 2026, ang lahat ay handa na at ang implementation ay magiging mas smooth. Mahalaga ring pag-usapan ang presyo ng lahat ng ito. Ang medical examination ay magkakaroon ng standardized fee na reasonably priced upang masiguro na affordable ito para sa karamihan ng senior citizens. Mayroon ding provisions para sa discounted rates o kaya ay libre para sa indigent senior citizens na hindi makakabayad ng full amount. Ang renewal fee mismo ng license ay hindi naman taas ng malaki at ang increase ay kinakailangan lang upang suportahan ang karagdagang services na ino-offer ngayon tulad ng mas comprehensive medical examinations at ng training programs. Para sa mga senior citizens na hindi pumasa sa medical examination o sa driving test, huwag naman kayong mawalan ng pag-asa. Maaari kayong mag-apply ulit after addressing ang mga concerns na natukoy. Halimbawa, kung ang problema ay poor vision, maaari kayong magpagamot, magsuot ng tamang eyeglasses, o kahit mag-undergo ng surgical procedures kung appropriate. Pagkatapos, maaari kayong bumalik para sa reassessment. Kung ang issue ay physical fitness, maaari kayong mag-undergo ng physical therapy o exercise programs upang mapabuti ang inyong kondisyon. Ang punto ay hindi ito ang dulo ng inyong driving journey kung talagang committed kayo na gawin ang necessary steps upang manatiling fit to drive. Meron ding alternative mobility options na pinipromote ng gobyerno para sa mga senior citizens na hindi na makakapag-drive. Ang public transportation ay ginagawang mas senior-friendly, may mga special discount programs para sa seniors, at may mga community transport services na specifically designed para sa kanila. May mga programs din para sa ride-sharing at para sa volunteer drivers na tumutulong sa mga seniors na pumunta sa kanilang appointments at errands. Ang layunin ay masiguro na kahit hindi na makapag-drive ang isang senior citizen, hindi mawawala ang kanilang mobility at independence. Ang legal protections ay nasa lugar din. Ang mga senior citizens ay protektado laban sa discrimination. Ang decisions tungkol sa kanilang fitness to drive ay purely based sa objective medical at practical assessments, hindi sa edad lang. May appeals process din kung hindi ka sumasang-ayon sa desisyon tungkol sa iyong license. Maaari kang mag-request ng second opinion mula sa ibang accredited medical professional o maaari kang mag-appeal sa LTO mismo kung naniniwala kang hindi fair ang assessment na ginawa sa iyo. Ang data privacy ay siniseryoso din. Ang lahat ng medical information na nakokolekta during ang assessment process ay strictly confidential at protected ng law. Hindi ito pwedeng i-share sa kahit sino na walang authorization mula sa senior citizen mismo, maliban lang kung required by law or para sa purposes ng determining fitness to drive. Ang LTO ay nag-implement ng strict data protection measures upang masiguro na ang sensitive health information ng ating mga seniors ay secure at hindi mamimisuse.
Para sa mga senior citizens na professionals pa rin na umaasa sa driving para sa kanilang livelihood, tulad ng mga taxi drivers, delivery drivers, o iba pang professional drivers, may special considerations din. Sila ay maaaring required na kumuha ng mas frequent medical examinations at mas stringent assessments dahil sa nature ng kanilang work na nangangailangan ng mas maraming oras sa kalsada at mas mataas na level ng alertness at skill. Pero meron ding support programs para sa kanila, tulad ng assistance sa transition sa ibang trabaho kung hindi na nila kayang magpatuloy sa driving profession. Ang international standards ay ginamit din as reference sa pagbuo ng mga bagong panuntunan na ito. Ang LTO ay nakipagtulungan sa international organizations at nag-study ng best practices mula sa ibang bansa na matagal nang may similar regulations para sa senior drivers. Ang goal ay mag-adapt ng mga proven at effective measures habang ina-adapt din ito sa specific context at needs ng ating bansa. Hindi ito basta-basta ginawa ng walang research at consultation. Maraming taon ng pag-aaral, consultation with experts, at dialogue with stakeholders including senior citizens groups ang ginawa bago finalize ang mga panuntunang ito. Ang success ng program na ito ay hindi lang umaasa sa gobyerno at sa LTO. Kailangan din ang kooperasyon ng ating mga senior citizens, ng kanilang mga pamilya, ng medical community, ng driving schools, at ng buong lipunan. Kailangan nating lahat na maunawaan na ang layunin ay hindi pahirapan ng ating mga seniors, kundi protektahan silang lahat. Ang kalsada ay dapat na ligtas para sa lahat at ang bawat isa sa atin ay may responsibilidad na gawin ang ating parte upang masiguro ito. Sa mga senior citizens na nanonood nito, nais kong sabihin na ang inyong karanasan at kahusayan sa pagmamaneho ay hindi nawawalan ng halaga. Marami sa inyo ay mas experienced pa kaysa sa mas batang drivers, mas disiplinado kayo at mas cautious sa kalsada. Ang mga bagong panuntunang ito ay hindi statement na kayo ay hindi na capable. Sa halip, ito ay tool upang masiguro na kayo ay manatiling safe at capable habang patuloy ninyong pinag-e-enjoy ang freedom na dulot ng pagmamaneho. Embrace these changes, participate sa mga programs, at ipakita sa mundo na ang edad ay hindi hadlang sa responsible at safe driving.